Welcome back sa ating hashtag ANWR Breathing Space. So this is your safe space and my name is Jo. Hindi ko sure kung makakapag-live ako tonight kasi nakablock ako. Nakablock ako sa aking mismong page. Um, yan. Hindi ko alam kung nakikita nyo ang ako or nakikita nyo yung mismong page. Pero yun, ah, hindi ko alam, sabi ng kapatid ko, meron daw issue ang business Meta. So, ayun. Ma- pam, pamaya, pa, ano to? Bigla na lang ako nawawala ng access sa page. So, kanina pa ako nagpapanik ng very, very light sa anong gagawin ko kapag ka na bura itong buong page na to. So, pag-pray natin no, na hindi mangyari yon na mabura yung page. Teka. Um, Sabihan nyo nga ako kung nakikita nyo ako at yung live stream na to kasi kakalagay lang nung prompt na naka-block daw ako. And I currently do not have access to the page now. Pero di ko alam. Hi ate, early ako. Ayan, nakikita nyo ako. Na-stress ako. Salamat Mary Joy um for the comment. Yan, kasi kanina nag-add ako ng bagong admin. So, meron tayong bagong admin, si admin, ang pangalan ni Kay? Si J. Rish, yon. Ang pangalan niya, J. Rish. So, bago natin siyang admin, um, tinuturuan ko siya kung paano mag-reply, kung paano ayusin yung mga ganito, ganyan ng page. Tapos, biglang out of nowhere, hindi na ako maka-access dun sa page. Wala na akong access. Ha ha ha. Nawalan ako ng access, naka-block daw ako. So, ayun, nagpapanik ako ng very, very like kanina pa dahil nga nawalan daw ako ng access sa page. Tapos ngayon, bago ako mag-live stream, ah, naka nakalagay, naka-block daw ako. So, not sure kung nagpo-push through to. Talagang ayaw talaga ng kaaway na makapag-Bible study tayo. So, ayaw daw ng aking Facebook page. Anyway, may, yun. Sana naririnig niyo ako, sana clear ang aking video kasi yun nga somehow may concern or may issue daw ngayon um, ang Facebook Meta or Facebook business suite. So, not sure kung kayo affected, pero ako affected ako. So, bigla na lang akong nawawala. Bigla na lang akong nabablock sa mismong page ko. Kawawa pag nablock yung page na to. So, sana ipag-pray natin na hindi yun mangyari or walang masamang mangyari sa page na to moving forward. Sana ano lang siya, sana glitch lang siya ng system. Anyway, magandang gabi sa inyo. Hi Ate Tin, magandang gabi. Maraming salamat for being here. Kayo, kumusta naman kayo? Kumusta po ang inyong maghapon? Kumusta ang inyong natapos na Thursday? Tama naman, no? Thursday ngayon. Ako, yun, kanina, very, very light na panic talaga ako kasi talagang hindi ko ma-access lahat, pati messenger, pati mismong page. So, sabi ko, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Yung Meta pa naman, ang Facebook um, support, hindi sila ganun kabilis mag-reply. So, uh, kinakabahan ako na baka pagka um, nagka-issue ako ng malala, yung tipo talagang hindi ko na ma-access tong page na to, di ko alam kung paano ako makakapag-Bible study ulit at paano ko paano ko ito i-retrieve. Although may access naman ako sa lahat ng recovery niya, pero alam mo yun, pagka may nangyaring masama sa page na to, parang ang lungkot lang. Yun. So, very, very light na nagpapanik ako kanina. So, kayo naman, kumusta kayo? How's your day? How's your Thursday? Alam niyo bang to pumasok yung bill namin ng kuryente, nakakatuwa. Hindi na ayos. Naka-block pa din ako. Ginagamit ko ay kapatid ko nga pala si Rose nasa comment section. Hindi pa siya maayos. Naka
OBS. Kanina nga na nag-login ako, ano eh, nag-login ako nakalagay doon, you're currently blocked, you cannot do live stream. Tapos ni-refresh ko, buti pumasok tong live stream. So ayokong galawin siya, hindi ko gustong galawin tong page na to. yung yung ginagawa ko ngayon kasi baka mamaya habang naka-live stream ako, bigla na lang ako mawala. Mawala yung page. So ayun. Hayaan na hayaan basta ano yan, streaming siya, streaming Rose Ann, yung OBS. Ah, Mary Joy, sabi ni Mary Joy, ipag-pray po natin yung access na yan, ate. God bless. Thank you so much. Talagang nakakakaba. Very, very light na, no? Panic attack ako talaga dito sa ano. Ah, pa, na, mini heart attack ako talaga kasi biglang nawalan ako ng access sa, ano, sa page natin. Nakakalungkot. Sabi ni ni Faye. Hi Faye. Good evening ate. Wala po ako kahapon kasi nakipiesta ako. Parang may kulang tuloy yung gabi ko last night. Magandang gabi sa iyo, Faye. Actually, hinihintay ko ngang mag-update ka sa akin na kumain ka na eh. Hinihintay kita kagabi. Kaso wala ka. Yung pala, hindi ka lang nakikain. Nakipiesta ka pala. Nakakatawa to si Faye. Sabi ni Jessica, good evening ate Jo. Napansin ko lagi ka nakaitim. Oh, actually, buti na lang no, na-call out mo. Lagi ako talaga nakaitim pag nagla-live. Bihirang-bihira ako magpalit ng damit eh, pag nagla-live stream ako. Ayoko kasing ma-brand, mabrandahan, ano ba yun? Ma, 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 masabing may, basta yung mabrandahan, ganun. Mabigyan ng branding, yan. Ayoko mabigyan ng branding pagdating sa damit. So, as much as possible, gusto ko ano lang, plain black na damit lang. Para, limbawa, sumikat ako. Hala, sumikat. Pagdating ko sa TV, ano lang, black lang, na plain lang, ganyan. Although, napunta na pala ako sa TV. Pero, ano, ba, ano lang tayo, chill lang tayo na black person lang para hindi tayo kunin ng Chanel. Hala, Chanel. Okay, so yun talaga ang reason, Ate Jessica. Kaya ako hindi nagpapalit ng damit. Hindi ako nagpapalit ng color ng damit rather. Is I don't want branding pagdating sa damit ko. Gusto ko, kung magkaka-brand man ako, si Lord na yung brand ko. Yan. Kain po tayo ate, ulam namin frog. Pero ayoko, share ko lang. Yan o, si Faye talaga eh. Si Faye ang kaibigan nating nag-update sa mga tropa niya kung kumain na siya, ano yung kinain niya, ganyan. Hindi ako kumakain ng frog, pero enjoy mo yan kasi alam ko somewhere here in the Philippines, delicacy yan. So, yan. Enjoy mo, enjoy, enjoy. Okay, so magandang gabi ulit sa ating hashtag ANWR Breathing Space. So again, this is your safe space. Ako nga pala si Ate Jo and welcome dito sa safe space na to. Patuloy nating ipag-pray ang access ko uh, sa Facebook kasi nga nagkakaroon ng konting problema, technical difficulties ang access ko bilang bilang ako mismo yung may-ari ng page na to, ako mismo yung nawalan ng access sa page. Yung admin na inad ko kanina, may access siya, si Jrish. So, meron na tayong bagong admin somewhere, ipapakilala ko siya somewhere down the road. Pero siya ang ating magiging admin sa mga susunod na panahon. Kasi wala na tayong admin simula nung mga Sunday, wala na tayong admin. So, naghanap ako ng pwede kong budulin. Budulin. So, yun, si Jayri siya yung bago nating admin. So, kanina, ina-add ko siya sa page. Tapos, yun, pagkatapos ko siya i-add, nagkaroon ng problema. Si Jayrish talaga yung dahilan nun eh. Sorry, Jayrish. Hindi ko pwedeng banggitin yung totoo niyang pangalan. Gusto niya kasing tawagin daw siyang Jayrish daw. Sabi ko, oh sige, Jayrish na lang. Okay, so, kung kayo naman, kumusta ang inyong maghapon? Kumusta ang inyong Thursday night? Um, I know every one of you has been also, ano ba, bumalik na kayo sa opisina, bumalik na kayo sa mga regular nyong buhay, back to reality after ng mahabang bakasyon. Nandito pa si Kuya Burge. After ng mahabang bakasyon, alam ko na lahat sa inyo or lahat tayo ay bumalik na dun sa ating regular schedule, regular routine. So, I hope and pray that the Lord will give you strength, continue to give you strength sa inyo pong maghapon or sa inyo pong regular routine. So,
Roots Before Roses, syempre, meron na tayo, sa mga nagtatanong kung saan natin kinukuha ang ating devotion, kada gabi, ito siya, Roots Before Roses. Um, it is our May devotion, month of May devotion, and available pa rin naman siya for hard copy and soft copy. Tapos sa mga nagtatanong kung meron na June devotion, yes, nai-release ko na siya kahapon per soft launch. Kala mo jowa eh. May soft launch ako kahapon ng ating June devotion. At, teka, tingnan ko kung meron dito. Ayan. So, meron na tayong June devotion, which is halfway there. Kahapon, tinanong ako ni Mary Joy kung bakit daw hindi na siya halfway holy. Um, nung um, nung nagfa-final na kami, printing na ng June devotion, naisip ko parang yung ibang topic sa June ay hindi applicable sa title na Halfway Holy. So, at the last minute, binago ko siya to halfway there kasi somehow um, mid na ng taon, 'di ba? June na. Mid na ng taon at saan ka punta? Saan napapunta yung buhay mo? Nagagawa mo pa ba yung New Year's resolution mo? Or mas lumalalim ka ba ngayon sa pag-ibig mo kay Lord o palayo ka na ng palayo? So, halfway there is our month of June devotion and it talks about our journey sa panahon na parang sala sa init ka, sala sa lamig ka, o kaya naman parang pagod ka na pero you want to continue, or parang nandun ka sa naghahanap ka pero wala kang nakikita, mga ganun. So, yan yung mga topics natin sa month of June devotion natin na halfway there. So, it's already available as physical copy for 150. Ah, wait. Meron akong kopya nandito. Nadaan na ang kopya natin ng June. Wala. Lo, di ko maalala kung saan ko nilagay. Basta yan, meron na yung month of June devotion. So, sana support nyo yung ating um, halfway there or month of June devotion. And, ano ba ba? Ito pa. Meron pa akong isa pang announcement. Nag-announcement agad eh, no? Di pa nagsisimula announcement agad. So, meron akong book na project or ang tawag dito, series. This is called the Colorful Love Series. So, series talaga siya. Ibig sabihin, meron pa siyang mga susunod na libro. So, ngayong release namin nitong Book of Genesis or nitong Colorful Love, nag-start kami sa Book of Genesis at susubukan namin na magkakasama yung um, bawat book ng Bible. Halimbawa, nag-start ako sa Book of Genesis, so baka susunod magkasama na ang Exodus and Leviticus para naman hindi buong 66 books yung bibili ng mga bata. But tinatawag ko tong project, no? Pinatawag ko tong project kasi kasama din siya or isa to sa um, outreach project natin. So, ibig sabihin, pag bumili ka nitong Book of Genesis na coloring book for kids, meron ako niyan dito, pero hindi. Yan, ito siya. Coloring book ng Book of Genesis. Makikita nyo ba? Yan, ito siya. Pamangkin ko nga pala itong dalawang to. Si Kowa tsaka si Sabi. So, yan. Itong Book of Genesis na to, hindi ko pwedeng buksan, ay coloring book siya for kids. Pag bumili kayo ng isa nito, ay may katumba siyang isa pang libro, tapos yung isa pang libro, ipapamigay naman natin sa mga unreached um, kids. So, halimbawa, sa mga bundok, sa Bicol, dito sa Rizal, sa Batangas. So, yung mga kinokontak na kaming mga churches sa iba't ibang panig ng Pilipinas para mabigyan natin ng sponsored coloring book sa bawat churches. So, syempre, hindi natin kayang i-reproduce to kung walang magbibili ng buy one give one or walang magsa-sponsor. So I am coming I'm coming to your heart right now. At sana suportahan niyo yung Book of Genesis. Kahit di nyo na ako suportahan na lang natin yung mga bata. Okay na yun. Kasi
lagi tayo, gabi-gabi tayo nagde-devotion dito, pero yung mga bata, ano ba yung, paano ba sila napapalapit sa Panginoon? Minsan, tuwing yung mga bata, kada ano na lang, kada Sunday na lang sila nakakarinig ng Word of God. Yung ibang mga bata, talagang wala. Tapos, yung mga panahon na sana may naririnig silang Word of God, nasa tablet sila, nasa cellphone sila, o kaya nasa kalsada sila. So, I really want to reach our kids, our children, sa pamamagitan ng ganitong klase ng project. So, I do hope na supportahan nyo talaga siya. Bili na kayo kahit isa lang, kasi may katumbas siyang isa na ipamimigay natin sa sa ibang bata. So, kung wala kayong pagbibigyan ng book, edi bili pa rin kayo. Tapos yung dalawang book, ibigay natin sa kanila. So, let's tell Jesus, or let's tell the world about Jesus one book at a time, or one kid at a time. So sana supportahan niyo siya. Yung, saan ba yung June? Saan ko ba nilagay? Basta meron kaming book, meron akong meron na akong physical copy ng devotion ng June, pero hindi ko alam kung saan ko nilagay. Baka nandyan lang yan. Alam niyo naman ang kwarto ko. So, nag-announcement na talaga ako ng kulit-kulit eh. Um, Teka. Hi Ate Christine Joy, magandang gabi sa'yo. Um, si Kuya Birch nandito din, sabi niya, "Good evening Ma'am Jo, tuning in while on duty po." Ayan, balik duty na si Kuya Birch at balik duty na tayong lahat. Ingat ka Kuya sa trabaho mo, sana ay i-bless ka ni Lord sa iyong work. Hi Rosel, sabi niya, "Good eve sa lahat. Ito parang may migraine." Ako, inom ka ng tubig. Alam mo, isa yan sa um, sakit ko dati. Di ko na siya kiniklaim na may sakit ako na ganyan. Pero migraine is my greatest nemesis. Enemy ko talaga yan. Talagang nagiging dysfunctional ako pagka may migraine ako. So, praise God kasi hindi ko na siya nararanasan so far. Siguro kasi wala na ako sa corporate work. Hindi, wala na ako sa trabaho na corporate. Pero, yun, salamat sa Lord kasi wala na akong migraine. So, um, let's pray for Rosel na sana ay loobin ng Panginoon na pagalingin siya sa kanyang migraine ngayong gabi. Sabi ni Faye, halfway there to some, barely there for me, or barely here rather. Aw, halika nga dito, yayakapin nga kita. Talaga namang baby na to. Yan, bili ka ng June devotion tapos pag-aralan nating sabay-sabay. Uh, let's grow ng magkakasama, sabay-sabay sa ating devotion kada gabi. Hi Ate Jo, good evening. Good evening din sa'yo Adrian. Hello. Um, Kristen Joy, praying na maraming bumili ng coloring book. Oo nga, pag-pray nyo naman, or kung hindi kayo makakabili, i-share nyo naman yung ating coloring book sa mga kaibigan nyo, sa mga ka-churchmate nyo. Kung may children's ministry kayo sa church, sabihan nyo na sila na mag-purchase nito kahit isa lang, or kahit sinong kaibigan nyo, sabihin nyo mag-purchase ng isang book na ganito, na Book of Genesis na coloring book, para may katumbas na siya na isang libro na pwede nating ipamigay sa mga bata sa unreached places. Yun talaga yung prayer ko na sana hindi lang nakatutok sa um, cellphone or kung saan-saan na nahuhumaling ang mga bata ngayon, kundi talagang magkaroon sila ng desire din to know God, at magkaroon sila ng access ng Bible, magkaroon sila ng access to know the books of the Bible. Kasi minsan pag sinabi nila, magbasa ka ng Bible, minsan tinatamad na sila. Pero pag bigyan mo sila ng ganito, yung bang coloring book, tapos meron diyang mga memory verse, tapos meron na diyang story, paminsan-minsan ng story na, ito pala yung nangyari. E di parang somehow, habang nagkukulay sila, diba na-encourage sila magbasa, na-encourage din sila to know God. So, yun, pag-pray nyo na magkaroon tayo ng maraming maraming sponsor at maraming maraming support para sa ating coloring book na ito. Yan lang. Okay, mamaya na ako mag-announce, ang daldal ko talaga. Okay, so tonight, ang topic natin is
Your growth is a testimony. Actually, binasa ko siya kaninang umaga during my quiet time or my devotion time. So, feeling ko, feeling ko tong word na to, itong devotion na to para sa akin. So, um, ngayon pa lang no, nagsasabi na ako or nagte-thank you na ako sa lahat ng mga leaders ng church, lahat ng mga ate at kuya, kung kayo man yon, ate at kuya, automata yung mga leaders ng church, at sa mga naging ate at kuya nyo, mga pastors nyo. I know na hindi kayo nandito, wala kayo dito no sa um, tawag dito, wala kayo dito kung walang ate at kuya, walang pastor na nag-disciple sa inyo. So itong your growth is a testimony ay hindi lang ito para sa atin bilang Christian, kundi para to sa mga ate at kuya, pastors, church leaders na nakilala natin. At baka para sa'yo din to kasi nandito ka. So, basahin natin tong verse natin for tonight. Sabi dito, May 15, your growth is a testimony. Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. That is from Matthew chapter 16 verses or chapter 5 verse 16. Ito naman yung ito pala yung June. Nandito pala. Hindi, hindi tinitingnan. Nasa ilalim pala ng Bible ko. Basahin natin siya in New Century Bible. Wait lang. Okay, so sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, you should be a light for other people. Live so that they will see the good things that you do and will praise your Father in heaven. So yan ang ating verse for tonight. And syempre, no, bago tayo lumalim sa ating kwentuhan ngayong gabi, magpipray muna tayo, hingi tayo ng wisdom sa Panginoon kung paano natin ito pag-uusapan. And everything that we do gives glory to the Lord. Pag-pray nyo din yung na may mga makasama tayo na mga kaibigan at mga bago na need marinig ang salita ng Panginoon ngayong gabi. So let's all pray. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Magandang gabi po, Lord. We thank you so much for the privilege na kami po ay makakapagtipon-tipon sa iyo pong pangalan. And we thank you, Lord, na may access ako sa Facebook na ng page, Panginoon, kasi kanina talaga, Lord, na nagpapanik talaga ako na baka mawalan ako ng access or baka masira yung page. But thank you, Lord, because you allowed this live stream to happen. And alam ko naman, Panginoon, na I'm taken care of. Na mawala man ang page na ito, alam ko, Lord, na uh, mabibigyan ka pa rin ng glory. And alam ko din, Panginoon, na kung mawala man, just in case lang naman, Lord, pero sana hindi, na masira or dumating man ang pagkakataon, Lord, na talagang mawala itong page na ito, even the rocks and stones will praise your name. So, Lord, hayaan mo, Panginoon, na patuloy mo akong gamitin sa uh, page na ito, Lord, para mabigyan ka namin ng glory at makapag-akay pa ako ng mga taong papalapit sa iyo, Panginoon, because that's my calling and I want to give you praise in this ministry, O God. Thank you so much. Salamat, Lord. Tago mo po ako sa iyo pong likuran nang ikaw po ang makita, ikaw po, Lord, ang sambahin naming lahat at wala pong aagaw ng spotlight mula sa iyo, Panginoon. Lahat po ito ay para sa iyo lang. Mahal kita, Lord, at if this will bring you glory, if this will make a name for yourself, oh God, I humble myself and I am here. I want to give you glory. I want to obey and use me, Lord, for the mighty name of your Son, Jesus. Amen at amen. Okay, so ayan. Okay, so ang title ng ating pag-uusapan ngayon is Your Growth is a Testimony. At ito nga yung ating verse. Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. When I was in high school, I I attended a Christian school when I was in high school. Pero ano lang naman, second year,
And third year lang naman yon na iba yung school na pinag-graduatean ko. Pero I attended a Christian school when I was in high school. And meron kami dong play. Meron kaming yung parang school play. Ako yung gumanap ako sa Salty musical. Alam niyo ba yung Salty? Hindi niyo siguro yun alam kasi pang matanda na yun. Pero ako alam ko yun kasi kabatch ko siya. Si Salty, tapos kumanta kami nung kantang yung This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine every day, every day, every day and everywhere. I'm gonna let your little light shine. Kinanta talaga, no? Pero paborito ko kasing kanta yun when I was in high school kasi gustong gusto ko yan. At doon yung dinerive yung verse natin for tonight. Let your light shine before men so that they may see your good deeds and they may praise your Father in heaven. Yung mga deeds natin, mga ginagawa natin, yung ating mga footprint, yung mga ginagawa natin sa buhay natin, whether it's physical or online, lahat yan ay may taong nakatingin sa atin, no? May taong mga nakakakita ng ginagawa natin, whether we're a Christians or we're not a Christian. Meron pa rin at meron tayong mga taong, uh, meron pa rin mga tao na nakatingin sa ginagawa natin, lalo na pag Christian ka. 'Di ba? Halimbawa, araw-araw ka, no? Ang tawag dito, araw-araw. Every Sunday ka na nagsisimba. Every Sunday ka nagsisimba. Every Sunday kang nakabestida, na nakabihis, na parang hindi nakikipag-away. Tapos nakikita ka ng mga kapitbahay mo na ginagawa na kada Sunday ka nagsisimba. Okay yun, very good yun. Pero alam nyo kung ano yung hindi very good? Pagkatapos mong umuwi, pagkatapos mo makarating sa bahay mo, pagkatapos ng Sunday, bali Monday hanggang Sabado, naririnig ka rin ng mga kapitbahay mo na nagmumura ka, naglalasing ka, hindi ka magandang ehemplo sa mga kabataan. So, lahat ng deeds natin may nakatingin whether we like it or not. Hindi ko naman sinasabing may spotlight syndrome tayo, no, nakala natin lahat ng tao nakatingin sa atin, na parang akala natin umiikot na yung buhay nila sa atin. Wala namang ganong moment, pero may mga tao na nakatingin sa atin because we are a Christian. May mga tao na nakatingin sa atin dahil kiniklaim natin na binago tayo ng Panginoon. 'Di ba? So, how does your deed, how does your work, how does your life glorify your Father in heaven? Or does it glorify our Lord Jesus Christ? So you may not realize it, but someone is being inspired by your quiet growth. Let's talk about that. Lakihan ko lang na very light. You may not realize it, but someone is being inspired by your quiet growth. The way you keep showing up, the way you pray even when you're tired, the way you keep choosing faith when it would be easier for you to quit. Your life may not feel extraordinary, but your consistency, your surrender, and your small yes to God are speaking louder than you think. So, yung mga deeds natin, di ba may nakakakita sa deeds natin? May mga tao talagang nakatingin sa buhay natin, whether Christian din sila or non-Christian sila. Minsan makikiusyoso lang talaga sila sa buhay mo. Pero may nakatingin talaga sila sa buhay natin just because we claim that we are Christians. And hindi naman yon somehow masama, no? Especially kapag ginagawa mo naman yung best mo to serve the Lord. And sometimes, no, itong praise natin na to, someone is being inspired by your growth. When you keep on showing up, may nai-inspire sa'yo. When you smile, when you pray kahit napagod ka, when you keep choosing to obey and you choosing your faith, kahit na mas madali na lang sumuko, someone is being inspired by your growth or by your development. Hindi naman talaga kailangan extraordinary ka na kailangan meron kang, ilan na ba yung follower ko? 100
170,000 bago ka bago ka makilala o bago maging extraordinary yung buhay mo. Hindi kailangan maging ganun. Your life may not feel extraordinary tulad ng mga magagaling na evangelist o mga magagandang influencer tulad ni Ate Jo. Hindi kailangan maging extraordinary, pero yung consistency mo, yung pag-surrender mo, yung small daily yes mo sa Panginoon, that makes or that matters. That what makes your faith great. Hindi mo siguro napapansin, pero may darating at darating ang panahon. Di ko alam kung naranasan nyo na to bilang leaders ng church or bilang ate at kuya ng church or somehow bilang Christian na naranasan, di ko alam kung naranasan nyo na to, yung bang may tipong lumapit sa inyo, tapos sabi sa inyo, alam mo, na-inspire ako sa'yo, natutuwa ako sa'yo, ang galing ng, personality mo, ng character mo, I like you bilang Christian, ang ganda ng buhay mo. Yung bang sinasabi nila bilang compliment kasi somehow in your growth, in your development bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, nadadamay mo sila kasi nakatingin sila sa'yo. People get inspired because of what you are doing with your life. No? Pero matakot ka, kabahan ka ng konti kapag ka may lumapit sa'yo tapos ang sabi sa'yo, ay talaga, Christian ka pala? Di ko halata. O kaya sabihin sa'yo, uy, ganyan ba talaga yung ugali ng isang Christian? Nagsisimba pero pag ganitong inuman, ikaw pa yung tumatagay ng marami ah. Christian ka talaga? Ba, matakot ka kung ganun ang paglapit sa'yo ng mga tao. Pero matuwa ka kapag ang lapit sa'yo, alam mo, you inspire me so much. Alam mo, na-inspire ako na mag-lead na ng Bible study ko kasi ikaw, kahit walang nanonood sa'yo, kahit walang nakatingin sa'yo, nagli-lead ka pa rin ng Bible study araw-araw. Last night, kausap ko si Kuya Den, yung kahapon na nandito na tropa ko. Tropa talaga. Si Kuya Den na tropa ko. Isa siyang author din, magaling na author. And may project kaming ginagawa kasi magkasama. So, sumama siya sa live stream kagabi. And pagkatapos ng live stream, nagkwentuhan pa kami ng konti. Tapos sabi niya, di ko lang makalimutan yung nabanggit niya na um, nakaka-inspire yung ginagawa mo araw-araw. Ay, nakaka-inspire yung ginagawa mo. Parang gusto ko na ding magkaroon ng live stream. Or parang gusto ko na rin mag-share ng mag-Bible study sometime in the future. Parang, para sa akin, siguro para sa kanya, wala lang yun. Pero para sa akin, Lord, ito yung dahilan kung bakit ko to ginagawa. It's for me to inspire people, kahit isa lang, na uh, bumalik sa'yo at magkaroon din ng hunger to share your good news. It's not easy though. It's not easy na araw-araw kong haharap dito sa computer kahit ang dami kong trabahong nakaharang dito. Nasa harapan ko mismo trabaho. Pero isang oras at kalahati akong hindi, 2 hours yun, 2 hours, kasi kasama yung 30 minutes na preparation ko para magbabasa ng Bible, mag-pray bago ako mag-online. So, halos 2 hours yung nawawala sa akin during my working hours para i-lead kayo para i-lead kayo sa devotion na to, para i-lead ko kayo sa kwentuhan. And somehow, it's easier for me to quit. Mas madali sa akin sabihin, Lord, ayoko, tinatamad ako ngayong gabi. Lord, parang sama ng pakiramdam ko ngayong gabi. Lord, tingnan mo, nasisira yung Facebook ko. Ibig bang sabihin nito, Lord, ayaw mo na akong mag-lead ng Bible study? Ang dami kong reason na pwedeng gawin. But if I keep on showing up, you would also keep on showing up. Regardless kung may absent ka na isa o dalawa, or meron kang ginagawa, katulad ni Kuya Birch, nasa work siya, tapos sinasamahan lang niya tayo dito na nakikinig siya. Parang isipin nyo, no? If I did not show up, meron bang 9 souls na magkakasama ngayon na nakikinig at nag-aaral ng salita ni Lord? Di ba wala? At kung isa man, kahit isa lang sa 9 souls na ito, ang
mas lalong mapalapit sa Panginoon dahil sa ginagawa ko, okay na ako. Kaya nga ang tagline ko sa cover photo ng Facebook page natin, one more for Jesus. It's like, one more Lord. Isa lang, kahit isa lang, okay na ako. Naalala niyo yung kwento ni yung soldier, nakalimutan ko yung soldier. Wait lang, tingnan natin kung baka kasi mali yun sabihin kung title ng movie. Hacksaw Ridge. Hack, Hacksaw Ridge. Tama siya. Alam niyo yung kwento ni Tony Hacksaw Ridge. 'Di ba? Christian siya. Tapos hindi ko pa talaga actually napapanood yung movie pero Christian siya tapos sumali siya sa gera and hindi siya nakipaglaban pero ang laki na naging parte niya doon sa gera na yon because um, he keeps on saving his teammates. One more bag kahit na pwede naman siyang bumalik na sa kampo para siya na yung safe. Sabi niya, Lord, give me one more, one more, one more. Tapos babalik ka, no? Babalik siya dun sa war zone. Tapos hahanap siya ng ka-teammate niya na pwede niyang iligtas dun sa war. Babalik siya kahit ano ba to? Ilalagay niya sa bingid ng kamatayan ng sarili niyang buhay para lang makaligtas siya ng isa pang teammate niya. And somehow, yun yung yun yung goal ko na kahit na maraming pagkakataon na sinasabi ko, Lord, gusto ko na mag-quit. Lord, pwede naman akong magpahinga na lang muna. Di ko na lang to gawin. Or, pero pag naiisip ko, we are all in the battlefield. We are all wounded and we are all lost. Tapos ako na alam ko yung pauwi, alam ko yung daan pauwi. Hindi ko kayo tinaakay, hindi ko kayo dinadala doon. Something is wrong with me. So that's why gusto ko tong ginagawa na sinisharean kayo ng gospel para pagdating ng panahon na tumanda na ako or meron na akong talagang busy na yung buhay ko, hindi na ito yung calling ko. Meron akong tinanim sa mga puso niyo na si Ate Jo nga, kahit dalawa lang yung nanonood, nag-share siya ng gospel, okay lang yan, kaya ko to. 'Di ba? Kayang-kaya niyo naman talaga. We're all called to share the good news of Jesus kahit minsan mahirap. And the way we do it, we inspire other people talaga. We inspire other we inspire other Christians then to do the work kahit minsan mahirap. Maraming beses na ako nakatanggap ng email, ng message sa personal messenger ko, kahit sa Facebook page. Ang dami-dami ko nang natanggap na message na nagkukwento sila tungkol sa buhay nila. Ate, ganito yung nangyayari sa buhay ko, pwede ba akong magkwento? Ate, na-inspire ako sa message mo. Ate, bagong follower mo lang ako or bagong follower lang ako ng page na to and I want to tell you that you inspire so much. Yung mga ganong message, I'm not giving glory to myself. Oh, walang ganon. Lord, sa'yo lahat to. But I'm just saying that sa mga maliliit na pagkakataon ng buhay ko na pwede naman ako mag-stop na, pwede na akong sumuko kasi feeling ko hindi ako na-appreciate. Walang nakakapansin sa ginagawa ko. May pagkakataon na I'm doing my best to share the gospel pero parang walang nakikinig sa akin. Pero yung pala, sa dalawang taong nag-like nung Facebook page ko, no? Alam mo, nag-post ako, dalawa lang yung nag-like nung post ko. Doon pala sa dalawang yon, isang taong yon, isa doon, bumalik kay Lord dahil sa post ko, okay na yon. The heaven rejoices when one souls go back to God's love. Yan, no pa, pagka sobrang dami, di ba? Kaya you keep on striving, you keep on praying kahit napagod ka because you may not realize it but someone is being inspired by your quiet growth, by your growth and by what you do, by your deeds, by your actions, by
you keep choosing faith. Jesus said, let your light shine, not to get attention, no? Not to get attention, but to reflect glory back to the Father. Ito nga yung sinasabi ko kanina, since ako lang naman ang nandito, no? Ako na lang yung pagkwentuhan natin kaysa buhay ng iba. Pero in my personal walk with the Lord, it's never easy. Kala lang na maraming tao it's easy. It's very easy for me kasi galing ako sa isang Christian family o kaya naman may mga ganitong mga pagkakataon sa buhay ko na nagsishare ko araw-araw ng mga um, mga Bible verses. So parang feeling ng mga tao, okay na okay ako, but my walk with God was never easy. Yet, those small lights na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon na lagi na inilalagay ko sa daan na dinadaanan nyo din, it was never for me to get attention. I praise God kasi wala akong ganong personality. Salamat talaga sa Lord, no? Wala akong ganong personality na parang ano, gusto ko ng attention. Sa totoo lang never ko naisip um, magiging influencer ako ni Lord. Tamang chill lang talaga ako dati na Christian. Ano lang, sa church lang ako, ganyan. Bahay, church. Tapos yung energy ko hanggang 1 hour lang. So never ko naisip na makikipag-usap ako sa mga strangers online to share the good news of Jesus. Never ko yung naisip. But it was never about me. It was never about me getting the attention, but it is to reflect the glory back to the Father. And you might be experiencing that too. That binigyan ka ni Lord ng light. You are the light and the salt of the earth. Meron kang light and you can give others light para sila din alam nila kung saan sila pupunta. Hindi yun para magkaroon sa para mapunta sila sa iyo or ma-focus yung attention nila sa iyo, but it is for them to look at God's glory in your life, doon sa light na pinagkatiwala sa iyo. Ito yung paborito kong word dito, that a light or light doesn't need to shout to be noticed. Maglagay ka, magkaroon ng brown out, no, sa buong Pilipinas. O sige, kahit na lang sa baryo. Baryo? Ang lumang tao, baryo. Nagkaroon ng malawakang brown out sa lugar nyo. Walang kahit na sino ang may ilaw. At isipin nyo na din, walang kahit na sino ang may kandila o emergency light at lahat ng cellphone ay lobat. So wala talaga, total blackout yung lugar nyo. And then somehow, may naalala ka na meron ka nga palang maliit na candle na tinago. So, sa gitna ng yon, sa gitna ng ah, kadiliman na yon, pag sinindihan mo yung maliit na kandila na yon, lahat ng tao na nasa dilim, no? Lahat ng tao na um, kapitbahay mo na nasa lugar nyo na walang makita kahit konti, pag nakita yung maliit na light mo, hindi naman ikaw yung makikita, 'di ba? Hindi naman yung may hawak ng kandila yung nakikita, kundi ang nakikita nila yung mismong ilaw. Hindi kailangang ipagsigawan ng ilaw na mailaw siya. It is reflected already dun sa mismong character niya. And thank God, because God is our light. Jesus is our light. At ikaw, tinawag ka ring light ng Panginoon. You should be light of the world. Sabi dito, sometimes it's the softest glow that leads someone out of the darkness. Your growth is a testimony in progress. Your story is showing others what faith looks like, not in perfection but in progress. And that's powerful. You don't need to have it all together to make an impact. You just need to keep on blooming. So, because your journey, even if it's imperfect, in process state, is lighting the way for someone else. So, kaya ko sinabi na magandang devotion na to para sa mga katulad nyo na ate at kuya na ng church or leader ng church or somehow leader ng mismong bahay nyo
na nililid mo sila sa Panginoon. Sometimes yung journey natin bilang mga Christian, it's just so imperfect. Sobrang imperfect talaga ng journey natin, ng walk natin with the Lord. But we can trust in this truth that we serve a perfect God, and we may be in the process of change. Binabago ka pa lang ni Lord, hindi ka pa mabait. Dati sama-sama na ugali mo, ngayon konti na lang na masama yung ugali mo, pero masama pa rin ugali mo. Kumbaga, unti-unti kang binabago ng Panginoon, and somehow in that change, in that small changes na nakikita ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo sa'yo, it brings them closer to God. Ako kasi galing ako sa isang Christian family, so I don't have the testimony na um, galing sa medyo makulit na buhay. Although napakapasaway ko talaga nung bata ako, napakapasaway kong teenager, or kahit nga yung young adult moment ko, pasaway pa rin ako. But I don't have the testimony tulad ng iba na na-convert lang, na dati sila, nag-iinom sila, nakakaubos sila ng isang kahan ng sigarilyo, papalit-palit sila ng relationship. Wala akong ganong testimony kasi nga galing ako sa isang Christian family. And I'm not saying na sana pala naranasan ko yun. I'm not saying that my testimony is already good enough for me. It is perfect for my personality. Pero yung mga nakaranas ng ganon, it is also perfect in your personality, because yung testimony na yon, it will bring other people closer to God. So, bakit ko yun sinasabi? Kasi, yung progress mo bilang isang Christian, as a converted Christian, is, feeling ko mas mahirap compare sa isang Christian na tulad ko na galing sa isang Christian family. Kasi sa amin, wala talagang nagiinom, wala talagang naninigarilyo kasi nga buong pamilya ko Christian family. Paano kung halimbawa galing ka sa non-believer family, buong family mo hindi Christian, ikaw pa lang yung nakakilala ng napakagandang pag-ibig ng Panginoon sa buong pamilya mo. So somehow, feeling ko, again, hindi ko to testimony, pero feeling ko mas mahirap yung ganong progress, na unti-unti babaguhin mo yung sarili mo para unti-unti din yung family mo maakay mo sa pamamagitan ng gawa mo. Kasi sabihin ko sa nanay ko, "Nay, church tayo." Walang ano 'yun, walang hirap sabihin 'yun kasi nga Christian siya eh. Nagigets niya ako. Paano pag di ka nagigets ng asawa mo? Paano pag di ka nagigets ng anak mo, ng nanay at tatay mo, ng mga kapatid mo, kasi they are all non-believers. And yet the Lord put you there. The Lord allowed you to be there in that exact moment, in that exact family. Perfect situation yun, so that you can do good deeds, so that they too will glorify your Father in heaven. Nandyan ka nilagay sa pamilya ngayon kasi alam ni Lord na ikaw yung magiging dahilan para sila din mismo makilala nila si Lord. It may not be perfect. It may be hard. That road may be a little more challenging than others. But it is your calling, and the Lord will never leave you in that calling. So bago tayo dumako sa ating encouragement for tonight, magbabasa lang ako ng very very light na um, comment section. Di ko ma di ko pala to na zoom out, no, so hindi niyo nakikita talaga yung hindi niyo nakikita yung yung comment. Pero ito yan, nakikita niyo sa screen. Tinatas-tas ko na lang. Asan na, asan na, asan na, asan na. Yan, sabi ni Faye, BBBS na namin sa 26 to 31 po. Praying for it talaga. First time ko magturo ate, nakaka-excite. Ay, I love BBS. Sa church namin, ang tawag namin doon ay Daily Vacation Church School. So, DBCS naman siya. Sa inyo, Bible School, right? Ah, yan ang first ministry ko sa totoo lang. DBCS or DBBS.
9 years old pa lang ako, nagtuturo na ako ng mga kapwa ko 9 years old. Kasi nga, yung buong family namin galing active sa church. So, ayun, record, na-record ka na magturo kahit gusto mo pa rin maging estudyante. Hi Cami! Hi Ate Marilyn! Magandang gabi sa'yo. Hi Jason! Magandang gabi sa'yo. Thank you for buying the June Devotion, Jason. Love you so much. Sabi ni, tinag ni Jessica si Mitch at saka si Jubilin. Hello sa inyong lahat. Hi Kuya Dante, magandang gabi din po. Sabi ni Ate Alpha, bakit po Ate Jo mawawala na po ba yung page na ito? Hindi naman siya mawawala Ate Alpha. Kanina lang, sana matapos na yung issue na yon. Lahat ng business account ng Facebook or ni Meta ay nawawala ng access yung mga owner. So kanina nag very very light na panic ako talaga kasi hindi ako makalogin. Hindi ko makita yung page. Hindi ko talaga siya malogin. Wala akong access sa page. So, medyo nagpanic ako na, Lord, baka binubura mo na yung page. Pero yun, if the Lord allows it, edi praise God kasi mabuti siya. Pero kung hindi kalooban ni Lord, nandito naman tayo. At hindi yan mapapayagan ng Lord kapag nabibigyan natin siya ng glory dito. Ayun, hindi naman mawawala ate. Sana. Sabi ni Mary Joy at saka ni Faye. Ang ganda ng boses, pinagkalob sa'yo ni Lord ate. Sa Lord ang praises. Sabi ni Faye, wow, Yela, siya, Yela. Leia Salong, guys, dati po ang ganda ng boses ni ate. Kumanta lang ako nung This Little Light of Mine. Pang kinder pa nga yun. Pakinggan niyo ako pag kumanta talaga. Christine Zoy. Yung kitang boss natin, Johnny. Sabi ni Ate Tin, only by the mercy and grace of God ang ability na makapag-show up pa tayo kahit feeling ko di ako karapat-dapat. Thank you po, Aba. Salamat sa pag-share, Ate Tin. Sabi ni Kuya Verge, napanood ko po yan na Hacksaw Ridge movie based on true story po yan. Worth your time to watch. Thank you, Kuya Verge. Yes, I remember all the trailers, but kasi ako, hindi talaga ako mahilig sa movies. Mahilig lang ako sa Marvel movies because my previous relationship, isa lang naman yun. Mahilig siya sa Marvel movies. So, doon lang ako nahilig na manood ng movie. Ngayon, since single na ako, wala talaga akong kahilig-hilig manood ng movie unless meron akong kasama. Kasi gusto ko, pagkatapos ng movie, may pagkukwentuhan ako at may pagtatanungan ako. So, sino nga pala yun? Bakit nga pala yung nangyari? Ganyan. Ganun ako kadaldal pag nanood ako ng movie. Kaya huwag niyo akong sasamahang manood ng movie. Yan po, sabi ni Ate Alpha. Yan po ba yung soldier na ayaw humawak ng baril? Parang medic ata siya at may sinabi din ata siya sa kalaban nila. Tapos palagi siyang nagpe-pray na one more Lord. Tapos madami na siyang na-save na soldier noon. Yes, yun Ate Alpha. Hacksaw Ridge movie, sabi ni Kuya Birch. Sabi ni Faye, grabe yung challenge ate kapag anak yung unang naging believer sa pamilya. Ito yung tanong ko dati, how will I bring my family to Jesus? And then na-realize ko na dapat ganito, how will I bring Jesus to my family? Amen! And then our pastor said, as a believer, it is already my responsibility. Kapag may nakita tayo na weak soul or thirsty soul, wag nating baliwalain through our actions and through the way we live. Jesus is in our life. That's one way already. Amen dyan. Thank you, Faye. Tamang-tama yung mga yung comment ni Faye dito. Basahin nyo. Sabi ni Ate Christine Joy, thank you for your life, Ate Jo. We're being inspired. Ay, kay Lord po ang praises. Hi, Mikael. Nandito si Mikael. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi din, Mikael. Sabi ni Ate Alpha, salamat sa Diyos sa buhay mo Ate Jo. Lagi kaming nare-remind na as Christian, dapat dapat si Christ ang nakikita sa buhay natin para mas makilala natin si Lord may pakilala natin si Lord sa kanila. Amen. Sabi ni Mary Joy, daming comment excited kayong lahat today. Sabi ni Mary Joy, thank you ate sa comment mo. Yan ang current situation ko rin. Right now pala yon. Sorry. Gen Z. Right now, ako yung anak and ako yung believer sa family ko. Now have more courage to preach sa kanila yung gospel. Amen. Hi, Ate Shane. Sabi niya, nakahabol din, busy playing with pamangkin. Sige lang, go lang. Happy with you sa kids ministry ako nag-start. Tsaka si Jessica. Alam niyo,
Um, sabi ko nga sa inyo, hindi ko personally naranasan yung talagang ano, no, hindi ko personally naranasan yung nahihirapan akong iakayin yung family members ko na magpunta sa church kasi we all grew up in a Christian family. Pero, isa sa natutunan ko, no, habang during my walk or siguro habang tumatanda ako, isa sa natutunan ko that you're not really, you're not really sharing, uh, teka, paano ko ba sasabihin yon? Yung katulad na sinabi ni Faye kanina, your action speaks louder than your words. Yung the way ka makipag-interact sa family mo, kung hindi man sila Christian, the way mo sila kausapin, the way ka nagbabago. Kung dati pala sagot ka sa nanay at tatay mo, ngayon hindi ka na hindi ka na, nagpipigil ka na. Kung dati, nangungupit ka ngayon, hindi ka na nangungupit. Ngayon, kung dati kapag ka naghain ng nanay mo ng isang bandihadong ulam, nauubos mo agad, di ka nagtitira sa iba. Ngayon, nag-share ka na, nagtatanong ka na, kumain na ba kayo? Sino pang hindi kumakain? Yung bang little changes, dahil Christian ka, would mean a lot to those family members or to your family na hindi talaga, na hindi pa kilala si Lord. Tapos sila na yung mismo yung magsasabi, aba, nagbabago na to ah. Yan na ba yung natututunan mo sa church? Ganyan. Sama na nga kami. Talaga naman, may ganun, no? Uy, walang may posible kay Lord. Sila na mismo yung magsasabi sa'yo, sige nga, sama nga kami dyan sa church. Ganyan. 'Di ba? Di ba, napapansin, di, di ko alam kung ganun talaga yung pagkilos ni Lord eh. Pero, bakit naman hindi, 'di ba? Walang imposible kay Lord. So, somehow, alam ko, the battle is not really easy. The walk is not easy. But, you're not alone. Yan naman ang pinakamaganda doon. Hindi ka mag-isa. Itaboy ka man nila, sabihin nila, pakitang tao ka dahil nagbabago ka na at binabago ka ni Lord. Patuloy mo lang kasi darating ang panahon na makikita nila, ay, hindi lang pala yon one time, big time. Hindi lang pala yun one time, big time na mabait siya. Araw-araw na pala siyang mabait. At sila na mismo, mag-glorify nila si Lord sa gawa mo or sa ginagawa mo. Sabi nga sa verse natin for tonight, nasa na yun? Sa verse natin for tonight, 'di ba? Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Meron akong kwento. Hala, hindi nila nagigets yun. Ako lang nakakagets tong joke ko. Sana po yung magiging future husband ko, nagigets yung joke ko. Kasi ayoko tumawa mag-isa. Sabi ni Mikael, Miss Jo, favorite mo ba ang black? Palagi ka kasing naka-black. Tanong din niya ni Jessica. Ay, ito din pala si Jessica nag-reply siya. Sabi niya, yan din napansin ko kanina. Akala ko na mali ako ng live. Akala ko kahapon. Hirap namang i-explain. Pwede naman ako magpalit ng color. Pero kasi, um, iniiwasan ko kasi magkaroon ng branding sa magkaroon ng branding pagdating sa damit. Ayoko na maiisip nila, masyadong maarte si Ate Jo sa damit. Or masyadong walang ka-taste si Ate Jo sa damit. Pag black, kahit patungan mo yan ng iba't ibang kulay na iba't ibang kulay na jacket, okay lang. So, ayun. Kaya ayoko magkaroon ng branding sa damit. Para ang makita lang yung glory ni Lord, hindi yung damit ko. Ang damit ko nga pala ngayong gabi, ang damit ko ay, sinabi yung brand. Okay, magalilaan lang yata to. 59 pesos lang to sa TikTok. Nagets ko ate yung joke mo ate. Praying sa future husband mo, nagets ka namin ate. Buti naman. Kala ko ako lang yung nakakagets sa joke ko. So yun, may kwento ako. Di may isang mama na sumakay sa jeep. Teka lang, natatawa na ako. Di naman nakakatawa yung kwento. Yung mama, na Christian, so Christian siya, sumakay siya sa jeep, tapos, na-traffic yung jeep. Ay, hindi pala, baliktad pala yung kwento ko.
Baliktad yung kwento ko. Kasi iniisip ko kasi dapat daw ako tumatawa. So, yun nga, may kwento ako. So, merong isang jeepney driver, baliktad ako yan. May isang jeepney driver na Christian. So, may sumakay na mama sa kanyang sasakyan. Syempre, jeep nga yun. Sumakay sa jeep ni Manong Christian driver. Tapos, na-traffic sila, no? Na-traffic sila. So, yung Manong siguro na sumakay, yung pasahero, na malilate na siya sa trabaho. So, ano na, nagrereklamo na siya, malapit sa kanya yung, malapit sa driver yung Manong. Sabi, matagal pa ba? Ha, matagal pa ba to? Bakit naman na traffic? Anong meron, Manong? Gagana siya. Sabi ni, sabi ni Manong driver, yung Christian, sabi niya, praise God po, wala po tayong, praise God po, na traffic lang po siguro. Kasi may ganito siguro sa daan. Ganun lang yung sagot ng Manong, praise God po, praise God po. Tapos, di, traffic pa rin sila. Tagal na nila sa daan, no? Wala na silang, galit na yung pasahero na lalaking sumakay. Ano ba, ano ba naman yan? Nagmumura na siya, minumura na niya yung sasakyan, minumura niya na yung kalsada. Tapos, ang sagot lang lagi sa kanya ni Manong driver, praise God po, praise God. Tapos, sabi ng Manong, sabi ng Manong, ikaw din, wala ka nang ginawa dyan, pwede ka naman sumingit-singit. So, pinagmumura niya yung Manong driver. Tapos, sabi ng Manong driver sa kanya, praise God po. Tapos, sumagot yung Manong na, sumagot yung Manong na galit na galit. Praise God talaga, praise God talaga. Ganun siya. Praise God ka pa ng praise God dyan. Sige, praise God. Ganun siya. So, bakit ko yun nakwento? Actually, yun lang naman yung kwento na yun. Pero, isipin nyo, no, the way na paano tayo mag-react may actually bring other people sa Panginoon. Yung manong driver na yon, instead na magalit siya, instead na uminit din ang ulo niya kasi traffic, tas pinagsisisigaw-sigawan siya, ang bukang bibig lang niya is praise God. Tapos, yung tuloy driver, yung tuloy pasahero na galit, naki-praise God na lang din. Kahit pa sarcastic yun, pero naki-praise God pa rin. 'Di ba? The way, what do we do? Or in whatever we do, we give glory to the Lord. So here's our encouragement for tonight. Encouragement for tonight, you don't need a platform to have a purpose. Hindi ka parehas ni Ate John, may platform. Hindi mo kailangan ng Facebook na maraming follower, hindi mo kailangan ng TikTok na maraming follower. Di mo kailangan ng platform para magkaroon ka ng purpose. Whatever situation or current situation you are in right now, to whatever family you belong to, whatever church you belong to right now, diyan ka nilagay ng Panginoon, nandiyan ang purpose mo. Just by staying faithful, you're shining light. Keep growing, keep blooming. Someone else's breakthrough might begin by watching your endurance. Baka mamaya, kakanood mo kay Ate Jo ng Facebook Live niya, ng devotion niya, 'di ba? Pagdating ng panahon, ikaw na ngayon ng magde-devotion din sa sarili mong platform. O kaya, yung napag-aralan natin ngayong gabi, yun din ang ikukwento mo sa mga kaibigan mo mamaya or bukas. Makakapag-lead ka na ng Bible study ng sarili mo hanggang sa hindi mo napapansin, hindi mo namamalayan yung mga taong nakatingin sa'yo, yung mga taong akala mo walang pakialam sa ginagawa mo, sila na pala ay kinakausap din ni Lord para bumalik sila kay Lord. Your breakthrough or someone else's breakthrough might begin by watching you. So, lagi nating tatandaan na lahat ng gagawin natin, we are called to be light and salt of the earth. Lahat ng gagawin natin, we have to bring the Lord or bring other people closer to the Lord. Meron akong napanood dati na video Yung bang pinilinan siya ng Lord. Merong isang mama, binilinan siya ng Lord, hawakan mo tong cross, babalik ako. Tapos, pumunta si Lord sa ganitong lugar. Iniwan siya sa gitna kasama yung cross niya. Tapos,
lahat ng taong dumadaan sa kanya, tinuturo niya, oh, doon nagpunta si Jesus. Pinapapunta niya lahat ng tao doon sa pinuntahan ni Jesus. Tapos siya, since sa kanya binilin yung cross, nandun lang siya, kapit-kapit lang niya yung cross niya. Dumaan ng bagyo, dumaan ng taggutom, dumaan ng lahat ng pagsubok sa buhay, pero hindi siya bumitaw sa cross niya. At bumalik si Lord, no, bumalik si Lord. Tapos, pagod na siya pero hindi niya binibitawan yung cross niya. Tapos nung nakita siya ni Lord, tinayo siya ni Lord, niyakap siya ni Lord. Tapos sinabihan siya ni Lord na, well done, good and faithful servant. 'Di ba? Gusto nating lahat 'yun. Ako gustong-gusto ko yung marinig sa bibig ng Panginoon na pag nagkita kami sa langit, ang sasabihin niya sa akin, well done, good and faithful servant. Pag namatay ako, pag di niyo na ako nakikita, tandaan niyo, pag na kay Lord na ako, masaya ako kasi maririnig ko na yung salitang yun. Well done, good and faithful servant. And I'm encouraging you right now to live your life to that extent, to that purpose, na ang goal nyo lang, pagdating nyo sa langit, masasabihan kayo ni Lord na, well done, good and faithful servant. Na yun yung gawin yung goal. Huwag yung gawing goal na yumaman. Huwag nyo nang gawing goal na, na mag-strive kayo dito sa mundong to. Ang gawin nyo, sa lahat ng gagawin nyo, whether you eat or drink, whether you're breathing or not. Whether you're breathing or whether you're at work, sa family mo, sa relationship mo, sa lahat ng bagay, kung payayamanin ka ni Lord, so be it. Kung hindi man, so be it. Basta pagdating ng panahon, pag nakaharap mo na si Lord, alam mo lang yung gusto mong marinig kay Lord. Ang gusto mong marinig sa Kanya, well done, good and faithful servant. 'Di ba? Yun lang gawin nating goal. Nating iba, ang dami nating goal sa buhay, pero ang pinaka gusto lang naman talaga natin makarating sa langit tapos sabihan tayo ni Lord na, well done, anak, well done, good and faithful servant. Baka umiyak ako. O baka nga hindi pa ako baka hindi ko pa nakikita si Lord. Nandun pa lang ako sa gate ng langit, baka ngumangawa na ako. Lord. Pero paano pag nakaharap ko na si Lord ng face to face, no? Lord, ang dami kong tanong. Anong sinulat mo dun sa sa lupa nung babatuhin na yung babaeng nahuling nangangalun niya? Anong sinulat mo doon? Jesus and disciples, friends forever. Ano sinulat mo? Kaya paano mo pinagkasya lahat ng animals dun sa sa Noah's Ark? Dami-dami kong tanong pero ang gusto ko lang marinig kay Lord. Well done, good and faithful servant. Kayo ba, ano bang goal niyo sa buhay? Ano ba yung gusto niyong puntahan? Ano ba talaga ang goal niyo bilang Christian? Or nakafocus kayo masyado sa goal niyo dito sa mundo na nakakalimutan niyo na yung heavenly things, heavenly calling ninyo bilang isang Christian? Somehow, yung ginagawa mo ngayon, yung buhay mo ngayon, may nakatingin sa'yo at gagamitin ni Lord yung buhay mo para yung taong yun ang mga taong nakapaligid sa'yo, ay sila din magbigay nila ng glory ang Panginoon sa pamamagitan mo. So, be mindful with your actions, be mindful with your jokes, be mindful with your way of living. Kasi pag nakatuon kang masyado dito sa mundo or sa buhay mo dito sa mundo, magiging earthly yung tingin mo. Magiging worldly yung tingin mo. Pero tumingin ka sa heavenly calling mo, sa heavenly goal mo. Ako, heavenly goal ko, yung marinig ko lang talaga si Lord na na well done and faithful, well done, good and faithful servant. Yun lang yung heavenly goal ko. Kayo, baka wala kayo noon, bibigyan ko kayo. O, same na lang tayo ng heavenly goal. Ang heavenly goal mo mula ngayon is marinig si Lord na sabihin yun sa'yo. Baka kasi wala ka pa. Kung meron na, did good job. Pero kung wala pa, share na lang tayo. Huwag kang masyadong mag-focus sa buhay mo dito sa lupa kasi strangers lang naman tayo dito, no?
strangers lang tayo, alien lang tayo dito sa mundong ito. Walang masama kung gusto nating mag-excel sa buhay natin, gusto nating gandahan yung buhay natin dito sa mundo. Walang masama doon. As long as we give glory to God, we give glory to the Lord who allowed us to live this way, para lahat ng makakakita sa atin, lahat ng nakatingin sa atin, if we give glory to God, if we give glory to Jesus in everything that we do, lahat ng nakatingin sa atin, they too would say, gusto ko na rin ng ganun. Gusto ko na rin ng heavenly goal na ganun, na marinig ko si Jesus sabihan ako ng good and faithful servant. Gusto ko din ng ganun. Paano ba maging Christian? Kasi parang ang ganda ng buhay niya. 'Di ba? Alam naman natin hindi talaga maganda yung buhay or hindi madali ang buhay ng isang Christian. Pero hindi tayo nag-iisa kaya napaka easy, no, ng ng ah, ng buhay na punong-puno ng tiwala sa Panginoon. The life is not easy, but your teammate is champion. So okay na okay lang 'yun. So, yan yung encouragement natin ha. Lahat ng gagawin natin moving forward, lahat ng mga desisyon, lahat ng plans natin, lahat ng relationship natin, lahat ng mga sasabihin natin, even our facial expression. At alam niyo, isa sa ano ko yan isa sa parang hindi ko man sinasabing burden ko, pero marami kasing Christian, no? Maraming Christian ako kakilala na iilang ako kausap kasi yung facial expression nila, di sila ngumingiti. Di sila ngumingiti, tapos pagkausap mo, parang hindi masaya sila kausap. Abay, ang gulo ng chair ko. Hindi sila masaya kausap. So, somehow, no, binabago naman tayo ni Lord araw-araw, binabago araw-araw, kinanta na. Binabago naman tayo ni Lord araw-araw, edi pag-pray din natin, Lord, baguhin mo nga din ang facial expression ko. Baka kaya ako walang madala sa'yo kasi akala nila masungit ako, hindi naman. Pero yung kasi kaya ka nasasabihan masungit kasi di ka naman nangiti. Di ka naman pagka in-approach ka, hi Ate Zo, nakagad ka, hmm. 'Di ba? Baka naman pati yun, kailangan mong baguhin. Di baguhin mo just to give glory to God. Sabihin mo, tapos sasabihin mo, ganun talaga yung personality ko. Wala na tayong pakialam sa personality mo. Sinorender mo yung buhay mo kay Lord. Sinorender mo yung buong buhay mo kay Lord, no? Di, go ahead. Hayaan mong baguhin ni Lord pati facial expression mo. Ako, isa sa pinakamagandang comment na narinig ko recently. Hi, Kuya Leo, nandito ka man. Siyempre, wala siya. Pero si Kuya Leo, elder siya sa church. Asawa niya si Ate Mean. And sabi niya sa akin, one time, naroon kaming parang D-group. Nagkukwentuhan kami. And that was 'di ba kasama ko 'di ba mga elders ng church. Kala mo naman kala mo naman daming talinong inaambag. Pero nandun ako sa table kasama ko yung mga elders ng church and we're talking about the Lord. We're talking about our calling and all that. Na-inspire talaga ako sa kanila. And somehow no ko habang nakikinig ako sa nila, I was so filled with the Holy Spirit and I started crying. Naiyakin talaga ako pero doon sa table na yon, it was just so encouraging na marinig yung mga elders ng church namin to how 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 they're striving, how faithful the Lord is sa buhay nila. Tapos si Kuya Leo, sabi niya sa akin, kasi nakita niya ako umiyak, sabi niya, pag palangiti talaga, iyakin. Tapos simula nun, lagi niya na ako natatawag na iyakin. And then one time, isa ulit na fellowship, tapos nasabi ko sa kanila, sabi ko dun sa mga elder, makakasama ko talaga, kung hindi ka bataan, elder, wala akong kabatch. nang nagkakwentuhan kami ng mga elders, ah, nagbibiroan kami yata tungkol sa kung ano-anong bagay. Tapos, sabi ko, wag niyo nga akong binibiro,
ano na ako, 40 na ako, gano'n ako. 40 na ako, niloloko niyo pa rin ako. Pero mga kausap ko nun, mga 60, 70 plus na mga elder ng church. Tapos nagulat silang lahat sa akin. Sabi niya, hala, ilang taon ka na? Sabi ko, magfo-40 na po. Sabi, hindi, ilan sabi nila, ilang taon ka na talaga? Sabi ko, 36 po. Sabi ni Kuya Leo, kaya mahal na mahal ko to si Kuya Leo. Sabi niya sa akin, di halata ano kasi palangiti kasi. Lagi ko yung naaalala kasi matagal ko pinag-pray sa Lord na baguhin ni Lord yung the way I present myself to others. Dati kasi ang tingin sa akin ng mga tao hindi approachable, tahimik ganyan. Um, Kumbaga, baka pagalitan ko yung mga tao. Kasi Christian nga ako. Tapos pagka narinig silang nagbibiroan, ang tingin nila sa akin, papagalitan ko sila. So, matagal kong pinag-pray na, Lord, sana maging yung the way I present myself, the way I smile, the way ah, the way ako mag-gesture ng kamay ko, the way I talk to others, may it present you. No, magkaroon ako ng representation mo sa facial reactions ko, sa gestures ko, para hindi naman nila masabi na ang mga Christians masusungit or ang mga Christians ah, KJ, ganyan. So, matagal ko yung pinag-pray. Tapos, hearing that from Kuya Leo, hearing that from someone na hindi ko lagi naman nakakasama, it was very encouraging that the Lord really looks at us and talagang piniginagrant niya yung mga panalangin natin as long as gagamitin natin yun to give Him glory. So, ikaw, baka ganun din ang sabi ni Lord sa'yo na lagi kang masungit, lagi kang nagdadabog, lagi kang hindi ngumingiti, 'di ba? Gusto ka sanang maging ka-close ng crush mo kaso hindi ka ngumingiti, sayang naman. O, gusto ka sanang gamitin ni Lord sa children's ministry kaso masungit ka sa mga bata. Paano 'yun? So baka um baka lang naman no. Baka lang nandun ka, tinatawag ka ni Lord pero kailangan pa nating baguhin ng konting-konti pa yung personality natin, character natin, so that everything that we do, no, it 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 will bring glory to God. So yun, ang ating topic for tonight scroll up ko lang to ng very light para copy paste nyo or ma-screenshot nyo ang ating questions to founder at saka yung ating prayer time or yung ating prayer. So, kung meron kayong time mamaya bago kayo matulog, you can um, you can reflect on this question to founder. And kung gusto nyo rin naman, magamit itong prayer guide natin sa baba. But, um, hindi natin yan gagamitin ngayon because I would like to pray for you. I would like to lead you in prayer. Kung nakikita mo sa sarili mo, Lord, gusto ko na yan. Gusto ko na yung buhay na kasama ka. Gusto ko nang magbago. Gusto ko nang maging ilaw para sa iba, para sa pamilya ko. Gusto ko na, Lord, na magkaroon ng courage to share your love sa kanila. Then I would like to pray for you. At kung meron ka man na sa kaibigan mo, sa family mo, na ngayon na na gustong mag gusto mo na ilapit kay Lord, you want them to also look and see God through your works. Pag-pray mo din sila, no? Pag-pray mo din sila. Balinggitin mo na yung pangalan nila sa prayers mo so that they too will have the um encounter with Jesus sa kanilang personal walk with Christ. So, yun. Pag-pray natin, no? Pag-pray natin. At pag-pray ko din kayo. So, let's all bow down and let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, sa privilege. This is a great opportunity and a great privilege to talk about you and your love. Salamat din, Panginoon, na ni-remind mo kami na lahat ng dapat pala namin ginagawa is to bring honor to you, is to bring glory and praises to you. Na ang focus namin dapat ay hindi sa buhay namin dito sa panglupa. Kasi alam naman namin, Lord, na itong buhay namin na to ay
hawak mo at hindi naman mo kami pababayaan. So Lord, may we focus on heavenly things. May we focus on heavenly goals, Lord, para lahat ng gagawin namin, every step of the way, every decision that we make, even our gestures and physical reactions or even our facial reactions, oh God, every words, everything that we allow, Panginoon, lahat yon magbigay ng glory sa'yo at sa'yo lamang, Panginoon, sa buhay namin. As we come into your holiness, Lord, we are also praying for repentance. May you forgive our sins, Lord. Mga kasalanan, Lord, na nagawa namin ng hayag man o lihim, malaki man o maliit, naalala man namin o hindi. Mga kasalanan, Lord, na nagawa namin ng labag sa iyo pong kalooban at kabanalan, Panginoon. Lahat pong ito ay hinihingi namin ng tawad, Panginoon. At kami po ngayon, Lord, ay may assurance at ah, meron po kaming natanggap, Panginoon, na pagmamahal at pagpapatawad mula sa iyo sa pamamagitan ng anak mo na si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa amin. We are no longer bound to chain of sin, but because of Jesus, we are free. And if you have set us free, we are free indeed. Salamat, Panginoon, sa freedom na ito. And moving forward, O God, we surrender our life to you. We surrender our life to you, Lord. Lahat ng gagawin namin, lahat ng desisyon, ang buong buhay namin, buong puso, Lord, buong kaluluwa, kahit ang aming kalakasan, Panginoon, lahat ito ay sinosurrender namin sa iyo. Ikaw na po ang aming maging Diyos. Ikaw na po ang aming maging tagapagligtas, ang aming hari ng buhay namin, leader ng buhay namin, Panginoon, para lahat ng tao na titingin sa amin, lahat ng mga kapamilya namin, kaibigan namin, lahat ng tao na makakakita how we live, Lord, will bring glory to you alone. Thank you, Jesus, for this opportunity that we can lead your people papunta sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na maging goal din namin, Panginoon, na pag nakita ka namin ng face to face, ang gusto lang naming marinig, Panginoon, gusto naming marinig sa'yo ang mga salitang, well done and good and faithful servant. Thank you, Lord Jesus, because we can do this for you. And thank you, Lord, for your love. We bring you back all the glory, the honor, and the praises in Jesus' name. Amen at amen. Amen. Okay, sabi ni, ang sakit ng likod ko. Bakit? Sabi ni Jason, dahil narinig ko po yan, ate, naging goal ko na rin po yan. Yan, good job yan. Share tayo ng heavenly goal. Sabi ni Kuya Dante, thank you for your encouragement and inspiring us to know him better. Good evening and God and blessed evening to us all. Ay, thank you, Kuya Dante. First time kitang nakita sa live stream ko, Kuya Dante. Pero milestone follower na kita. Ibig sabihin, ang daming beses na nating nag-anniversary. Milestone follower parang si Ate Shane. Thank you, Kuya Dante, for sharing that. Very encouraging din para sa akin. Thank you, Faye, din for sharing the Bible verses. Ano meron sa Matthew chapter 25 verse 23? Tingnan nga natin. Sabi niya, Matthew 7:23, hindi daw yun dapat daw Matthew 25:23. Teka, tingnan natin. Sabi dito, yun pala yun. Well done, good and faithful servant. Ano naman yung Matthew 7? May magaling lang ako mag-memorize ng mismong word, pero pagka tinanong ako saan hahanapin, di ko na din alam. Yun. Sabi naman sa Matthew 7:23, sabi dito, I will tell them plainly, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. Compare naman dun sa good job, good and faithful servant. Si Paul nga sabi ni Jessica, si Paul nga sabi sa akin kapag nagbabad words daw sa work nyo, bigla ka daw tumatayo sa kabilang cubicle, sinisita mo sila, oy, bad yun, dun pa lang
Do'n pa lang magaan na yung loob ko sa'yo, Ate Cho, kaya na nagpaalam siya na makiki-birthday sa inyo pinayagan ko, walang selos-selos. Oo, tropa 'yan si Paul. Yung asawa pa sa mga hindi nakakaalam, si Jessica nga pala ay asawa ni Paul. Si Paul ay tropa ko sa dati naming work. Um, oo, love na love ko 'yan si Paul. Hindi naman ako nananaway, grabe yung kwento ni Paul. Sa mga ano lang, sa kanila lang, mga ano, mga tropa lang yung sinasaway ko. At saka ang sita ko, ganito lang, uy, language, gano'n. Language. Tapos may ganito, mga ganun, language nyo ganun. Yun lang yung mga sinisita ko, mga kaibigan ko lang. Bihirang-bihira ako manita ng mga hindi ko ka-close. Tapos, yun parang doon ko na-realize din, Jessica, na ano na kaya hindi ako nagiging approachable kasi ang tingin nila sa akin parang principal. So, ipinag-pray ko yan ang tagal-tagal. Tagal-tagal kong pinag-pray yan sa Lord na, Lord, sana sana hindi nila makita na masungit ako or masama yung ugali ko dahil nga sa ganun kong attitude. But cause makita nila na love ko sila, kaya ko sila gustong i-correct or kaya ako gustong gawin yun. Pero yun nga, mas natutunan kong umiti, natutunan kong maki-ride sa mga jokes nila paminsan-minsan, ganyan. Hello kay Paul. Namiss ko bigla si Paul ah. Okay, so wala naman na akong kwento. Natawa ko dun sa walang selos-selos. Wala ka talagang pagseselosan, Jessica. Sa ganda mong 'yan at compare mo sa ganda ko. 'Yan. Parehas tayong love ni Lord. So walang mangyayaring ganun. Ano pa? Um, wala naman na akong kukuwento. Oo nga pala. Ay, hindi, na-announce ko na to eh. So, syempre, patuloy nyo pa rin suportahan yung page natin by buying our commissioned artworks. 300 lang siya per character. Tapos, available pa din yung mga devotions natin from January to May. Meron tayong January, When Everything Keeps Falling, Love Anyway, Dear God, Sino Ka Nga Ulit sa March. Tapos yung April, paano ba kasi magbago? Then, we have the May. Ito yan, Roots Before Roses. Papakita ko lang. Ito yung hard copy natin. Ito yung ginagamit natin um, ano to? For our devotion kada gabi. At available na din ang ating June devotion, which is the halfway there. Ito naman siya. Nakakatuwa. Kala ko nalagay ko dito. So, yan. Charan. So, ito yung halfway there natin. Meron, halos parehas lang din naman siya, pero ang gaganda ng topic natin dyan. Sneak peek. To. Sneak peek. Tapos ang nakalagay, run back home. 'Di ba? Kakakilig. Bili na kayo ng June devotion natin. Available siya sa um, physical copy or hard copy and then soft copy. Nabasa ko yung message ni Pay. Hindi ko alam kung ba't hindi nag-appear. Sabi niya kailan daw ako magpapalit ng damit. Hindi nga ako magpapalit ng damit. Okay na ako sa itim. Okay na ako sa itim na damit. Huwag niyo na akong pagpalitin. Kasi alam niyo, naisip ko, alam ko na kung paano mai-share sa inyo. Kilala niyo si Steve Jobs, may-ari ng Apple, tsaka si Mark Steven Schwarzschild, yung may-ari ng Meta or ng Facebook. Pag lumabas sila, pagka nasa ano sila, ay ito, papakita ko sa inyo. Si Steve Jobs. Yan. Pagka nai-interview siya, pag lumalabas siya sa TV, laging iisa lang yung damit niya. Iitim lang. Ayan. Papakita ko sa inyo ng very lights. So, itim lang siya. Teka lang, nasa yung window na to? Ayan. So, itim lang lagi yung damit niya. Si Steve Jobs. At saka si Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg pa lang. Sino sinasabi ko?
So pag lumalabas siya, ganyan lang yung damit niya lagi. Isang blue, dark blue, blue. Tapos bihira lang siyang magganito. Lagi lang siyang basta naka-gray, walang tatak na t-shirt. So yun yung main reason kung bakit laging ganito lang yung suot ko. Hindi ako nagpapalit ng color. Hindi ako nagpapalit naman ako ng damit, huwag kayong mag-alala. Hindi lang ako nagpapalit ng color kasi ayokong magkaroon ng branding yung um, suot ko. Kaya, halimbawa, loobin ni Lord na na makarating ako ng ibang napasikatin ni Lord yung page natin, 'di ba? Na mapunta ako sa TV, babatiin ko kayo lahat. Lahat, no? Ang daming airtime. Um, ano, Tapos ang dami kong kailangang suotin, edi white na ay black na lang para mas madali, 'di ba? Mas daling i ayusin, madaling partneran ganyan. Ayun. So, ano pa ba? Mark Schwerber. Oh, hindi ko alam yung pangalan. Sabi ni Ate Christine Joy, Mark Schwerber. Hindi ko nga alam kung paano banggitin yung pangalan ng basta si Mark, si Kuya Mark na may-ari ng Facebook. Si Kuya Mark na may-ari ng Facebook, Schwerber. Sabi ni Ate Edeline Chua, how to avail soft copy of June book po? Ang madali lang yan. Mag-message ka lang, tapos sasendan ka namin ng terms and condition kung paano ka Ba't ako nakaganto? Sasenda ka namin na kaya sumasakit likod kasi hindi maayos yung pag-upo eh. Sendan ka namin ng TNC or terms and condition on how to order. So message ka lang para matulungan ka namin para makakuha ka ng June devotion. Charan! Ang ganda ng June! Sinabi ko din to sa May, pero ang ganda talaga niya. Bigyan ko kayo ng sample. You're not too much. Minsan kasi iniisip natin, am I too much? Ganda. Alam niya, meron akong nabasa, itong verse na to, itong chapter, kailan ba to? June 18. Sana buhay pa ako ng June 18. June 18, yung devotion natin. Ano ba yun? Yung June 18, alam niyo kung saan ko to hinugot. Meron ako nabasang post, sabi ng post. Pumasok ka sa McDo, tapos umorder ka ng umorder ka ng umorder ka ng steak, tsaka wine, at tsaka potato, or ano ba yung tawag doon, yung roasted potato. Pumasok ka sa McDonald's, umorder ka ng wine, ng steak, tsaka roasted potato, pero hindi ka binilhan or hindi ka binigyan. Hindi dahil ah, hindi dahil mali yung in-order mo, kundi mali yung restaurant na pinasukan mo or mali yung hinihingan mo. Sometimes tayong mga Christian, no, we ask for things sa buhay natin, no. Humihingi tayo ng tulong, humihingi tayo ng ganito, ng pabor, pero hindi tayo humihingi ng sa dapat nating hinihingan. Mali yung tindahan na tinatapatan natin. Mali yung hinihingan natin ng tulong. Hindi kay Lord tayo humihingi ng tulong. Kaya at the end of the day, tatanungin mo, Lord, am I asking too much? O kaya naman, nasa isang relationship ka, tapos gusto mo lang naman ng flowers, pero hindi ka binibigyan ng flowers. Pero tapos red flag yung relationship na kinalalagyan mo. Tapos tatanungin mo sa sarili mo, siguro dapat hindi hindi na lang ako humingi ng flowers kasi I'm being too much. Yun. Ang lalim, no? Pero yun na talaga. Ma'am, pag dumating ang June 18, pagkwentuhan natin yun. Pero sa ngayon, tigil na ako sa kadaldalan ko kasi 1.5 hours na ako nagkukwento. Mapapaus na ako. Sabi ni Christine Joy, nakita mo ba, Ate Joy, yung What Happened Bella? Oh naman, sikat na sikat yan. What Happened Bella? Vampire, right? Hindi na nga siya umabot dun kay Kuya sikat na siya sa TikTok pa lang. Vampire, right? Why you crying? What happened, Bella? Okay, bago pa man tayo makainin ng mga vampire, mag-end na ako ng live. Syempre,
Please continue to support our page, and pag-pray nyo naman na makahanap tayo ng mga sponsors ng ating coloring book. O kayo mismo, mag-sponsor kayo ng coloring book para makarating to sa mga batang gusto ring marinig ang salita ng Panginoon. So, uminom tayo ng tubig, huwag na tawag tayo mauuhaw sa relasyon ng iba, mag-pray at um, magbasa ng Bible, okay? And, of course, I am ending this live in 3, 2, 1. Bye!